Mainit na balita ngayon tanghali. Panibagong dagdag presyo sa langis ipatutupad bukas. Presyo ng LPG tataas rin ngayong Hulyo. 35 pesos na dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, aprobado na. Paghahanda ng Kamara para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula na. Higit 2,000 imbitasyon na ipadala na. Umano'y dating cabinet official na sinasabing sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO handang pangalanan ng PAGCOR. Dating Pangulong Rodrigo Duterte sinabing alam umano niya ang kinaroroonan ni Apollo Quiboloy. At istorya ng ika-13 installment ng Wish Day tumagos sa puso ng mga wisher. Mga bumidang aktor sa Wish Day short film, ramdam ang ginampanang role. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 1, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bad news para sa mga motorista. Muli na namang magpapatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, July 2. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 65 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 95 centavos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina at 35 centavos naman na patong sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ang pabago-bagong presyo ng langis sa world market. Abiso sa mga consumer, muli na namang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Hulyo. Sa advisory na inilabas ng Petron Corporation at Solain, inanunsyo nito na tataas ng 55 centavos per kilogram ang presyo ng LPG ngayong buwan. Nangangahulugan ito ng mahigit sa 6 na pisong dagdag sa presyo ng regular na 11 kilogram na tangke ng LPG. Habang nag-anunsyo rin ng 50 centavos na dagdag sa presyo ang regasco o katumbas ng 5 pesos and 50 centavos na taas presyo sa 11 kilogram na tangke. Ito na ang ikatlong magkakasunod na buwan ng dagdag presyo sa LPG. Ipinatutupad na simula ngayong araw, July 1, ang isang buwan na libreng toll sa Cavite Expressway o Cavitex na tatagal ng hanggang July 30. Ito ay matapos aprubahan ng toll regulatory ang 1-month suspension ng pangongolekta ng toll na iminungkahi ng Philippine Reclamation Authority na siya namang may-ari ng lugar ng Cavitex. Nauna nang pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang aksyon ng TRB, gayon din sa MVP Group na siya namang nangangasiwa sa operasyon ng naturang expressway. Magandang balita para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ito'y dahil aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR ang 35 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, kailan ipatutupad itong 35 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa NCR at lalabas magkano na sa kabuuan yung minimum wage dito sa Metro Manila? O 15 araw matapos mailathala sa mga pahayagan ang wage order, bagong wage order ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region. Batay sa wage order na inilabas ng board, inaprubahan noong Huwebes, June 27, 2024 ang 35 pesos na aumento para sa mga minimum wage workers sa NCR. Ibig sabihin, wala 610 pesos ay 645 pesos na ang bagong arawang sweldo ng mga manggagawa sa sektor o industriya ng
agriculture. Habang mula sa 573 pesos ay 608 pesos na ang minimum wage ng mga kabilang sa sektor ng agriculture sa parehong plantation at non-plantation. Sakop rin ito ang mga service o retail establishments na may empleyado na 15 workers o mas mababa pa at manufacturing establishments na may regular na empleyado na mas mababa sa 10 workers. Inaprubahan ang dagdag sa sahod matapos makatanggap ang board ng ilang petisyon sa aumento sa rehiyon mula sa iba't ibang labor groups. Dumaan ito sa konsultasyon at public hearings kasama ang mga kaukulang stakeholders. Isa sa pinakadahilan ng aumento ay ang inflation o antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang poverty threshold mula naman sa Philippine Statistics Authority. Aga itong minimum wage increase ay isinagawa. Ang huling wage increase na isinagawa dito sa National Capital Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inaprobahan ng World Bank ang nasa 1.25 billion na halaga ng loans o pautang para sa Pilipinas. Nakalaan ito sa dalawang malalaking proyekto ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Inihayag ng World Bank na inaprobahan ng Board of Executive Directors nito ang funding support para sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $1.25 billion o mahigit 73 billion pesos. Ang $500 million o 29.2 billion pesos na pautang ilalaan sa Infrastructure for Safer and Resilient Schools project. Ito ay upang suportahan ang recovery ng mga paaralan sa mga piling rehiyon sa bansa na naapektuhan ng lindol at bagyo sa mga nakalipas sa taon, partikular na sa Cordillera Administrative Region, Caraga, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Davao Region at Soc-Sargen. Sa pahayag ng World Bank Country Director for Brunei, Malaysia, Pilipinas at Thailand na si Dayam Diop, mahalagang bahagi ng human capital ang edukasyon at sa pagsusulong ng learning environment at pagtitiyak ng ligtas ng mga paaralan, mas mahihikayat na pumasok sa paaralan ng mga bata at tapusin ang kanilang pag-aaral. Samantala, inaprubahan din ng World Bank ang nasa $750 million o 43.8 billion pesos na halaga ng loan para sa Philippines' Second Sustainable Recovery Development Policy. Ilalaan naman ito upang suportahan ang mga reforma na magpapalago ng pamumuhunan sa public service sectors at public infrastructure, partikular na sa domestic shipping. Gayun din upang maipromote ang renewable energy, mapangalagaan ang kalikasan at maisulong ang climate resilience. Ang bagong utang ng Pilipinas inaasahang dadagdag sa national government debt na nagkakahalaga ng 15.02 trillion pesos as of April 2024. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang nangyaring maritime incident noong June 17 sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy, tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na magpapatuloy ang bansa sa isinasagawang rotational and resupply mission sa West Philippine Sea. Samantala, ayon sa General, huwag maniwala sa mga fake news na ipinapakalat ng China at ang balitang makikipagdigma ang Pilipinas. Narito ang report ni Grace Doctolero. Ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang Rotation and Resupply o RORE missions sa mga military outposts nito sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa kabila ng harassment ng China. Iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na responsibilidad nilang magbigay ng mga pangangailangan sa mga tropang Pilipino na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng WPS tulad ng Ayungin Shoal at Pag-asa Island. So talagang responsibilidad po namin na magdala ng mga supply dito sa mga sundalo natin who are manning these stations. So definitely we will continue with our resupply mission. It is our responsibility, it's our obligation, and it is a legal operation, legal military operation that we are doing in our exclusive economic zone.
Itinanggi din ni Bronner ang ideya na isa publiko ang schedule ng mga RORI mission ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Definitely magkakaroon ng RORI. No, but we cannot divulge, of course, the specifics of that mission and also the schedule. No? Dahil medyo kailangan paghandaan muna natin ito. Dagdag pa nito na nanindigan ng AFP na may karapatan ang Pilipinas na magsagawa ng misyon sa teritoryo ng bansa sa WPS batay na rin sa 2016 arbitral ruling. Whether it's a big ship or a small ship, ang stand natin is that illegal yung presence ng Chinese dito sa area na ito. Because as we said, under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, hindi po pwede na nandito sila sa area na ito and harassing the Filipino fishermen and even Philippine Navy vessels. Samantala, nanawagan naman si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na huwag maniwala sa mga fake news na ipinakakalat ng China na makikipagdigma ang Pilipinas. Ang panawagan namin sa ating mga kababayan is that we have to be very vigilant when it comes to reading or watching fake news. Magmatsyag tayo. Sa Palawan na. O nga po, marami kasing kumakalat ngayon ng mga fake news na sinasabi na magkakagera na tayo. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. No? Dahil ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin upang maiwasan po natin ang gera. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa isang pahayag nito kahapon, nilinaw ni Duterte na kung siya ang tatanungin, naniniwala ito na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa ang WPS. Dagdag pa nito, malaya rin umanong nakapapangisda ang mga Pilipino noon sa pinagtatalunang teritoryo ng China at Pilipinas kung saan walang isyung pinag-uusapan tungkol sa teritoryo. Patuloy naman ang ginagawa ang pangaharas ng China sa mga barko ng mga Pilipino sa WPS sa kabila ng pagkakaroon ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na sumasalungat sa posisyon ng Beijing sa usapin. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 77th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pampanga. Dito ipinamalas ng Air Force ang kanilang kakayahan kabilang na kung papaano ipagtatanggol ang teritoryo ng bansa. Mula sa airbase sa Florida Blanca sa Pampanga, ang detalye ihahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano yung partikular na kakayahan ang ipinakita ng Air Force at ano yung naging mensahe ni PBBM sa selebrasyon ng kanilang anibersaryo? Yes, Aga, ipinakita ng Philippine Air Force ang kanilang bagong assets at capabilities sa kanilang 77th founding anniversary celebration dito sa Basa Air Base, dito sa Florida Blanca, Pampanga. Kabilang sa kanilang ipinakita ay ang kakayahan ng Air Force na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Sa isang senaryo, gamit ang air assets ng Pilipinas, inatake ng tropa ang kuta ng kalaban. Ipinakita rin ng panukala ng Air Force na paghatid ng package sa papamagitan ng Guided Precision Aerial Delivery System o GPADS. Sa talumpati ni Lieutenant General Stephen Pareño, Commanding General ng Air Force, nangako siya na handa ang Air Force na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa nakalipas na taon na isulong ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas sa kapabilidad ng Air Force. Nangako ang Commander-in-Chief na patuloy na isusulong ang kapakanan ng PAF at ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas, lalo na ng kanilang kalusugan, upang magampan ng mabuti ang kanilang tungkulin. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Nel Maribohong. Matagumpay na nasaklolohan ng Philippine Coast Guard ang sumabog na Filipino fishing boat sa Bajo de Masinloc noong Sabado, June 29. Sa kabila ito ng muling pagtatangka ng China Coast Guard at People Liberation Army Navy ships na harangan at pigilan ang rescue efforts. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, 2 rigid hull inflatable boats o RIBs ang biglang lumitaw sa area. 2 sasakay na mangingisda ng bangka ang nagtamo ng sugat na agad naman nabigyan ng first aid. Sa ngayon ay nasa Subic, Zambales na ang mga nailigtas na Filipino fishermen pati ang kanilang bangka. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pasidungog sa Cebu City nitong weekend na inorganisa mismo ng Office of the Vice President upang parangalan ang project partners nito na kumikilala sa iba't ibang programa ng OBP. Sinagot dito ng Vice Presidente ang ilang issue kaugnay sa kanya. Ang detalye sa balita ni Jed Neresina. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na hindi humiling ang Office of the Vice President o OVP ng confidential funds mula sa panukalang 6.3 trillion pesos national budget para sa 2025. For the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Kaugnay nito na una nang binitawan ni Vice President Duterte ang 500 million na confidential and intelligence funds sa ilalim ng proposed 2024 national budget. At sa plenary deliberations sa 2024 proposed budget ng Department of Education o DepEd, sinabi ni Senator Pia Cayetano na binitawan na rin ni VP Duterte ang 150 million pesos na confidential funds ng ahensya. Bukod dito, tumanggi rin ng Vice Presidente na makita bilang isang opposition figure kasunod ng kanyang desisyon na magbitiw bilang miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa hindi ako gumagalaw for the administration, for the ang galaw ko sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mga. Dagdag niya, kasalukuyan siyang nakatutok sa 30 araw na transition plan para sa lahat ng strands sa DepEd Central Office at sa mga proyekto at aktibidad ng Office of the Vice President. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala na umanong balak tumakbo pa sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dating Pangulo, matanda na siya para tumakbo pa at sa halip ay ipinaubaya na lang nito sa Diyos ang kanyang kapalaran. Nawala ang kainday. Jamming ka niya na gusto. Wala na, malabag yung mga tanong ito si ano, melo daw na ako tanda na. Kana mo'y matubak na to. Huwag mo konsulta tas Ginoo. Layo kayo na. It's too distant really to give a reckoning what will happen in between year 28 anything goes na, di ba? Di ka kanul kaya na. Diyos ray, diba? Sinabi rin ng dating Pangulo sa isang press conference kahapon sa Tacloban City na walang jurisdiksyon ng ICC sa ating bansa kaugnay ng war on drugs na kanyang administrasyon. Nilinaw rin ni FPRRD na walang layon ang maisugrali para patalsikin si Pangulong Marcos Jr. kundi isa lamang itong paraan upang ipahayag ang kanilang sentimiento. Dadalhin na ng Commission on Elections o COMELEC sa mismong Sitio Kapihan ang presinto para sa darating na 2025 elections. Sa sitio na ito ay
tirahan ng mga tagasunod ni alias Senyor Aguila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, ilan ba yung botante sa Sitio Kapihan batay sa record ng COMELEC? Magandang tanghali, Aga. Sa kasalukuyan, ayon sa Commission on Elections of COMELEC, nasa 3,000 ang mga rehistradong botante sa Sitio Kapihan diyan sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Kailangan nilang maglakad ng ilang oras papunta sa kanilang itinalagang presinto mula sa sitio. Kaya naman inaprubahan ng COMELEC and Bank yung kanilang kahilingan o ng mga residente na malagyan ng presinto sa kanilang lugar. Kaya sa darating na 2025 elections ay naasahan magdadala ng mga makina o itong automated counting machines ng Miro doon sa kanilang mismong lugar. Ayon kay Chairman Garcia, hindi nila trabaho kung ano man ang kinasasangkutang isyo ng mga ito na kilalang ang tagasunod ni Senyor Aguila. Ang trabaho niya ng COMELEC ay siguraduhing makaboto ang bawat botanteng Pilipino para sa kanilang karapatan. Kamakailan ay nagtungo rin dito sa Maynila ang mga opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI kung saan personal nilang hiniling sa COMELEC na sila nga ay mabibigyan o malagyan ng presinto sa kanilang lugar na siya namang inaprubahan ng COMELEC. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nasa 2,000 imbitasyon na ang naipadala ng House of Representatives para sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa July 22, 2024. Ayon kay House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, patuloy ang ginagawa nilang paghahanda para sa ulat sa bayan ngayong taon ni PBBM. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, kasama ba sa pinadalhan ng imbitasyon para sa SONA 2024 si VP Sara Duterte? Ella, oo, napadalhan na ng imbitasyon ng House of Representatives ang nasa 2,000 panauhin para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Kabilang sa pinadalhan ng imbitasyon si Vice President Sara Duterte na kabibitiw lamang sa gabinete ni PBBM. Gayon din ang iba pang pinuno ng Constitutional Commissions bilang tradisyon. Kinumpirma ito ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Nasa 2,000 ang sitting capacity ng House Plenary kung saan magko-convene ang House of Representatives at Senate of the Philippines para sa SONA. Gayunman, wala pang impormasyon ng House official kung may confirmation na ba si Vice President Duterte na dadalo ito sa SONA. Samantala, inihayag ng House Secretary General na nakausap nito si PBBM kahapon at binanggit nito sa kanya na i-accommodate ang lahat ng panauhing nais dumalo ng SONA. Wala pang ulat si Velasco kung magkano naman yung gastos nila para sa preparasyon. Kasabay naman ng SONA 2024 ay ang pagbukas ng 3rd regular session ng 19th Congress at magpapatupad ng lockdown ng House of Representatives bago SONA mula July 19. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Handang ibulgar ni PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco ang umano'y dating cabinet official na sinasabing naglabi para mabigyan ng lisensya ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGOS. Sa isang panayam, sinabi ni PAGCOR Assistant Vice President for External Communications June Alano na babanggitin at ibubulgar ito ng opisyal kung magkakaroon ng formal na investigasyon sa issue. Sigurado rin anya sila sa mga impormasyong hawak nila dahil binuklat nilang mabuti ang records para hindi magkamali sa kanilang ilalabas. Ipagpapatuloy na ng Senado ang susunod na pagdinig kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa July 10. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, umaasa siyang dadalo mismo si Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan ang dating miyembro ng gabinete na sangkot umano sa iligal na POGO. Iginiit din ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat isiwalat ng PAGCOR ang dating opisyal dahil kung hindi, sina Senators Hontiveros at Sherwin Gatchalian
ang magtatanggal ng maskara nito at alamin kung lumabag ito sa batas. Para rin kay Senator Joel Villanueva, itigil ng PAGCOR ang pag-blind item dahil kailangan malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ang nagtutulak sa Pilipinas sa kaguluhan. Inaasahang magpupulong ang Office of the Solicitor General o OSG ngayong linggo para pag-usapan ang kasong isasampa laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Matapos ihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na tugma ang fingerprints ni Mayor Alice Guo sa isang Chinese national na si Guo Huaping, ipinahayag ni Solicitor General Minardo Guevara na malaking tulong ang ebidensyang ito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa co-warrant to petition na plano nilang isampa sa suspendidong alkalde. Isasamaan niya nila ito sa ibang ebidensya para sa mas matibay na larawan ng isyu. Dagdag pa ni Solgen Guevara, magpupulong ang kanilang team sa linggong ito para isapinal ang aksyong legal o kaso na isasampa nila kay Guo batay sa mga nakalap nilang ebidensya. Samantala, nakahanda naman ang Commission on Elections o COMELEC na maghain ng kaso kay Mayor Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasong election offense naman ang kanilang isasampa sa Regional Trial Court. Partikular na kung nagkaroon ng misrepresentation o pagsisinungaling si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagsasabi nito na siya ay lehitimong Pilipino. Alamin natin ano ang tamang aksyon na gagawin ng OSG sa bagay na yan. Ang COMELEC naman, pwede po kami mag-voto proprio file ng kasong kriminal o election offense sa pamamagitan ng aming law department. Dagdag pa ni Garcia, hihintayin lang nila na makapagsampa ng kaso ang OSG na layong mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Duty po namin yan, lalo pat kung may paglabag sa ating Omnibus Election Code. Bilang guardian ng Omnibus Election Code, dapat ang COMELEC nagmomoto proprio, lalo pat malinaw ang ebidensya at kung may makikita talaga ng mga paglabag, katulad ng ginagawang investigation ng ngayon ng Senado, ng OSG at ng National Bureau of Investigation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang Department of Justice o DOJ na may ibabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas na si Arnie Teves ngayong buwan ng Hulyo. Naniniwala ang ahensya na mapapauwi sa bansa ang dating kongresista kahit pa mag-apela ang kanyang kampo sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals na naggawad ng extradition request ng Pilipinas laban kay Teves upang harapin ang mga kanyang kasong kriminal. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, iaapela nila ang desisyon ng Appellate Court ng Timor-Leste sa pag-aproba ng extradition request ng gobyerno ng Pilipinas dahil may nakabinbing aplikasyon pa umano para sa political asylum. Ngunit ayon sa DOJ, 2 beses nang tinanggihan ang aplikasyon ni Teves para sa political asylum. Sinabi ni Clavano na malakas ang kaso ng gobyerno ng Pilipinas para sa extradition dahil ang mga argumento ng kampo ni Teves ay hindi naman umano totoo. Nakauwi na sa bansa ang 5 sa 27 Filipino seafarers ng MV Transworld Navigator. Ito ay matapos atakihin ang naturang cargo ship ng mga Houthi rebel sa Red Sea noong nakaraang linggo. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas nang nakadaong sa isang port sa Egypt ang MV Transworld Navigator matapos itong atakihin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea noong June 23. Sakay ng naturang cargo ship ang 27 Pilipinong tripulante. Agad namang nagsagawa ng repatriation ng DMW upang makauwi sa kani-kaniyang pamilya ang mga Filipino seafarer. Ayon kay DMW Assistant Secretary for Sea-Based OFW Concern Jerome Pampolina, dumating sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong marino kahapon, June 30. Nakarating na po ang 5 sa 27 po na ating marinong mga tripulanteng Pilipino na galing sa vessel na Transworld Navigator. Ayon sa DMW, emosyonal na nakauwi sa bansa ang 5 seafarers. Bagaman kinumpirma ng ahensya na walang nasugatan sa mga Pilipinong tripulante matapos atakihin ng mga armadong grupo.
Paliwanag pa ng DMW na sa 3 batch ang pag-uwi ng mga seafarer dahil hindi magkasya ang mga ito sa isang flight lang. Yung iba pong mga tripulante, pabalik na rin po, nakaschedule po sila. I believe sometime July 2 sa Tuesday. Yung isa yata may flight na I think midnight ng July 3. So pabalik na po lahat, all safe. Wala naman pong na-injure or nasaktan. Tiniyak naman ng DMW ang pagbibigay ng tulong pinansyal at psychological assistance sa mga tripulante. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Opisyal nang nagsara ngayong araw ang operasyon ng luxury hotel na Sofitel Manila. Sa Facebook post ng Sofitel kahapon, nagpaalam na ang pamunuan ng hotel sa lahat at nagpasalamat sa mga sumuporta sa kanila, gayon din sa masasayang experiences kasama ang lahat ng kanilang mga naging kliyente. Ang Sofitel Manila ay nagsilbi pa sa publiko sa loob ng 48 taon bago ang kanilang pagsasara ng operasyon ngayong 2024. Umabot na sa halos 400 ang mga unauthorized o illegal vehicles ang nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa kanilang mga isinasagawang anti-colorum operations mula noong Nobyembre ng nakaraang taon hanggang ngayong June 2024. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Malaki na ang epekto ng mga ginagawang rasyon ng Special Action and Intelligence Committee o SAIC ng Department of Transportation laban sa mga unauthorized o colorum vehicles. Batay sa datos ng DOTR, umabot na sa 364 unauthorized vehicles ang kanilang nahuli simula November 2023 hanggang June 2024 at umabot na sa 135 million pesos ang mga naipataw na multa. Nasa 200,000 pesos ang ipinapataw na multa sa mga illegal na van habang nasa 1 million pesos naman sa mga illegal na bus. Ayon sa kagawaran, dahil sa patuloy na operasyon, nakikita nilang lalo pang ma-expose ang mga illegal na sasakyan. Layunin ng DOTR na matuldukan ang operasyon ng mga colorum na sasakyan upang hindi makompromiso ang kaligtasan ng mga commuter. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na isumbong ang mga kahina-hinalang illegal na sasakyan sa kanilang commuter hotline na 0920-964-3687. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang pasaway na rider ang naaktuhan ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation kaninang umaga sa may southbound ng Ortigas EDSA Busway. Sa video na ibinahagi ng SAIC, makikita ang rider na ito na pinara ng isang traffic law enforcer dahil sa kanyang violation. Pero sa pag-iwas niya sa enforcer, bigla itong sumemplang at bumangga pa sa isang sasakyan. Nang makatayo ang rider ay nilapitan siya muli ng traffic law enforcer, subalit agad nitong pinaharurot ang kanyang motor at tumakas. Dahil sa insidente, makikipag-ugnayan ng SAIC sa Land Transportation Office para maisyuhan ng show cause order ang pasaway na motorista. Ipinatutupad na ngayong araw ng Land Transportation Office o LTO ang no plate, no travel policy sa mga tricycle sa Quezon City. Sa ilalim ng polisiya, bawal pumasada ang mga tricycle na walang opisyal na plaka mula sa LTO. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, may mga tricycle na bang nahuli ang LTO? Hanggang ngayong araw nga ay nagsimula na ang Land Transportation Office o LTO dun sa panguhuli ng mga tricycle sa Quezon City na walang plaka ngayong araw, July 1. At kanina pinuntahan nila yung TODA o yung Bago Bantay TODA kung saan merong mga tricycle driver ang na-issue ng ticket dahil unauthorized yung kanilang
gamit na plaka at meron din naman na illegal o peke yung kanilang gamit na lisensya. Mahigpit nang ipinatutupad ngayon ng LTO ang no plate no travel policy sa mga tricycle sa Quezon City. Batay sa polisiya, ang mga tricycle na ang gamit ay MV file number na plaka o temporary plate ay hindi na pwedeng pumasada. Tanging yung mga tricycle na lang na merong plaka mula sa LTO. Mapapatawan ng 5,000 pesos na multa ang mga tricycle na unauthorized ang plakang ginagamit sa pamamasada. Kanina, mayroon ng ilang pampasadang tricycle ang nahuli at na-issuehan ng violation ticket. Merong tricycle na temporary plate lang ang nakalagay. Nung nag-verify ang Tricycle Regulatory Division ng QC, wala ito sa kanilang listahan. Meron din namang tricycle na may plaka ang problema o walang problema sa plaka. Ngunit yung mismong driver ay peke naman yung gamit na lisensya. Ipinaliwanag niya na pinalakad niya lang ang lisensya sa isang kaibigan dahil mas mura kaysa kumuha sa pamamagitan ng legal na paraan mula sa LTO. Ayon nga sa LTO, ang advice nila dun sa mga TODA, yung mga tricycle driver at saka operator, kung ang gamit pa nila sa ngayon ay yung MV file o yung temporary plate, mas mabuti na asikasuhin na muna nila dun sa mga dealer o kaya sa mismong Quezon City LGU, sa LTO, na makuha yung kanilang mga plaka para hindi sila mahuli. Dahil nga, ang reklamo ng ilang mga driver kanina, hindi nila paalam yung patakaran, napatawan sila ng 5,000 pisong multa at yun ay mabigat para sa kanila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Alam umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan si Apollo Kibuloy. Gayunman, tumanggi na itong sabihin kung saang lugar nagtatago ang religious leader na nahaharap sa mga kasong sexual and child abuses at human trafficking. Sa press conference kahapon sa Tacloban City, sinabi ng dating Pangulo na ayaw sumuko ni Kibuloy kaya pinayuhan na lang niya umano ito na magtago. Naniniwala ang ilang Democratic allies, donors at former at current aides na bunsod sa kakulangan ng paghahanda at matinding pagod ang hindi magandang performance ni US President Biden sa debate nito laban sa Republican opponent Donald Trump. Sa loob ng 1.5 oras na debate noong June 27, inulit lang ng 78-year-old na si Trump ang serye ng mga falsehood o kasinungalingan, kabilang na ang deklarasyong siya ang nanalo sa 2020 election. Gayunman, pumalya ang 81-year-old na si Biden na pabulaanan ito. Bunsod ng pagpalpak na performance sa debate, may mga nananawagan sa hanay ng Democrats na tapusin na ang plano nitong tumakbo pa sa ikalawang termino o kaya naman ay palitan na ang top aides ni Biden. Nagpaputok ng 2 ballistic missiles ang North Korea ayon sa ulat ng South Korea. Pinakahuli sa serya ng weapons test na isinasagawa ng Pyongyang. Pinaigting naman ng Joint Chiefs of Staff o JCS ng South Korea ang surveillance at alert nito laban sa iba pang ilulunsad na missiles ng North. Noong nakalipas na linggo, ipinahayag ng North Korea na tagumpay ang ginawa nitong test sa isang multiple warhead missile na ayon naman sa South ay nagtapos sa isang mid-air explosion. 2 malalaking wildfires ang pinalalala ng malalakas na bugso ng hangin malapit sa Kapitolyo ng Greece na Athens. Nagpadala na ng emergency messages sa ilang residente na lumikas na. Ang iba naman ay pinaalalahanan ang manatili sa loob ng bahay at isara ang mga bintana upang maprotektahan laban sa usok. Linggo ng hapon, June 30, nang sumiklab ang unang sunog sa Southeast Athens. Batay sa mga otoridad, 4 na bahay at ilang sasakyan ang nadamay sa sunog. Bunsod naman ng mainit at tuyong klima na may malalakas na bugso ng hangin
mabilis ang pagkalat ng apoy. Tagot sa puso ng mga wisher ang bawat eksena sa Send My Love Wish Date concert kagabi sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Maging ang mga bumidang aktor, ramdam din ang karakter na kanilang ginagampanan. Anila, nag-iwan ng aral ang naturang kwento. Narito ang report ni Gladys Toabi. Nagsisimula ang pundasyon ng pag-ibig sa tahanan. Ngunit pipiliin mo bang unahin ang pangako sa pamilya o ipagpapatuloy ang hatid na kaligayahan ng pag-ibig? Ilan lamang ito sa mga katanungang tumatak sa mga wisher matapos mapanood ang Wish Date Send My Love. Love or career? Ang bawat wisher ay may kani-kanilang fair share of experience o hugot mula sa napanood na bagong istorya ng wish date. Iba ang naging hatak ng kwento para sa kanila at nag-iwan ng aral sa mga wisher. Lesson na natutunan ko dito sa napanood ko na short film is about love. Siyempre, una yung career ba siya or love? Siyempre, mas pipiliin ko for me, career ang pipiliin ko. And ang gagaling talaga ng mga gumanap. Na-realize ko din na, life is a choice. Take a risk, masasaktan tayo, di ba? It's kind of hard to pick kapag babae ka kasi parang sometimes ina-expect nila na love yung magsasacrifice ka, na iiwan mo yung career mo for love. So, it's a big lesson kasi parang sa akin ay parang mas pipiliin ko na lang din siguro yung love, pero sayang manghihinayang ka sa career. Nothing of what you're chasing matters if you are not happy. Yun yung talagang naging striking sa akin kasi na-realize ko lang din na kailangan natin i-validate yung mga ginogol natin sa buhay kung yun ba talagang pinaka-importante tsaka makakapagpasaya sa atin. Talaga, kamusta? What is it? May sariling takeaway naman ang bawat bumidang aktor mula sa kwento ng wish date. Anila, hindi lamang sila basta umarte dahil sila man ay ramdam ang karakter at bawat eksena na nagpapakita sa nangyayari sa totoong buhay. Yung karakter ko dito, bilang hindi ako nagkulang sa anak ko, while na buhay siya, pinapakita niya yung pagmamahal niya sa anak niya, yung support niya when it comes to school, sa lahat. So, nakakatuwa kasi parang ang daming makaka-relate dito sa wish date na to. When I was 12, nung namatay yung daddy ko. So, masyado ako and ngayon, I have 4 kids. So, masyadong attached sa mga anak ko and I have a father figure. Tapos, parang hindi ko kailangan umarte kasi may anak akong panganay na babae. Tapos, same age with Kira, sa role na with Arya. Parang, napaka lapit sa akin ng character. Kaya masyadong emotional pagdating sa mga eksena namin, yung closeness namin. So, very touching talaga yung story. Thank you pa! Good luck, bye-bye. Guys, I relate to Arya because I want to do everything to make my parents proud. I mean, I think, bilang anak, I think that's every child's, want in life, to make the parents proud. Don't wait until it's too late. If the moment is there, grab it. Bob, I study so hard, you know this. Mula sa kwento ng Send My Love, natutunan ng mga bumidang aktor na mayroong tamang panahon sa bawat bagay, kaya hindi dapat magmadali at padalos-dalos. Nakaka-relate tayo kay Matt sa part na may gusto tayong tao na hindi tayong gusto kasi may iba siyang gusto sa buhay. Lahat siguro tayo nakaka-relate. But ang takeaway natin doon, I think, is darating din yung right timing para i-pursue yung tao niya. Eventually naman, for sure, maging okay lahat. Makukuha mo yung gusto mo. And yung main story na pinaka tumama sa akin, siguro, huwag tayong mainip for love. Wait for it. Kasi in the right time, darating at darating din yan. Which is yung nangyari nga kay Madison. At finally, nakasal siya with the right person. Are you okay?
Yes. Bagaman ito ang acting debut ni Mark Ian Garcia, nakarelate agad ito sa kanyang ginampanang karakter. I've experienced a lot of rejections. Doon ako makaka-relate. Maybe hindi sa love, pero in different aspect of life. Rejection is not something na parang malulungkot tayo. I mean, it's valid to be sad about it, but later on, we'll realize na yung rejection pala natin is redirection to something else. I mean, nakahanda palang mas maganda para sa atin. Sadyang may mga pagkakataon sa buhay na kailangang mamili. Tiyakin lamang na ang gagawing desisyon ay mabuti at hindi ka magsisisi. Mula sa makabagbag damdaming eksena, lalo pang naramdaman ng mga wisher ang bigat ng istorya nang sabayan ito ng mga awiting swak sa bawat emosyon ng short film mula sa mga featured OPM artists. Ang Wish Date ay konseptong binuo ng Wish 1075 at KDR Music House na umaasang mag-iwan ng aral sa bawat tao at patuloy na ipakilala ang OPM. Nahinang sarili ko, paalam sa'yo. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 8 na nagsasabi, "Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.